Mga ka-DIY, today ipapakita namin sa inyo kung paano namin pinalitan ang lumang pintuan ng CR namin gamit ang bagong UPVC plastic door. Matibay, water resistant at ito ang kalaban natin, lumang kahoy na pintuan. Sukat muna tayo para ma-adjust natin ang concrete frame. Dito na tayo sa medyo maingay na part. Kailangan natin palakihin ang frame dahil hindi dito kasya ang bagong pintuan. Gumamit tayo ng pneumatic chisel pero dahil maliit na kompresor, kailangan natin maghintay. Kapag maubos ng hangin, babakbakin natin yan. Alternate tayo sa manual shaping habang nagre-refill ang tangke. Habang nagbabakbak tayo, may mga bakal na makakasagabal kaya kailangan din natin putulin para tuloy-tuloy ang trabaho. Ngayon, magsiset up tayo ng guide. Ito yung pinaka-importante na step para iwas tayo sa problema mamaya sakaling dyan na tayo sa installation part ng door frame. Gagamit tayo ng nylon string na may pabigat o tinatawag na plumb line or hulog sa Tagalog. Ito ang gagamitin natin para gumawa ng reference line. Dito natin nababase kung saan dapat ipantay ang semento na ilalagay mamaya. Tapos gagamitan din natin siya ng leveling stick o level bar para i-double check kung talaga bang tuwid at aligned ang guide natin. Hindi sapat na tingin lang. Kailangan siguraduhin natin gamit ang kasangkapan ng nandyan sa atin. Che-checkin natin yung gilid, taas at baba. Kapag nakita na natin na ayos na yung alignment, doon na natin ipremi ang guide. Ito ang magsisilbing baseline pag-apply ng semento mamaya. Bago tayo maghalo ng semento, double check muna lahat, alignment, spacing at straightness. Importante to para iwas sa back job. Okay, time to mix na. Tamang halo ng semento para sakto ang kapit. Hindi masyadong basa, hindi rin masyadong tuyo. Bago mag-apply, sain muna natin ang surface para mas dumikit ang semento. Ayan na, ina-apply na natin ang semento. Siguraduhin nating pantay, flat at straight ang bawat gilid at kanto para pagdating sa pag-install ng frame, smooth at walang hassle. Tanggalin na natin ang lumang pintuan para makaretiro na sa serbisyo. Goodbye na sa luma, hello sa bago. Mag-cut na din tayo ng maliit na butas sa base para mas-secure at magiging kapit na kapit ang frame. Konting skim coat application muna tayo para mas smooth at ayos ang finish. Measure ulit natin ang frame. Dito natin malalaman kung gaano kahaba ang puputulin para perfect fit. Okay, cutting time. Ingat sa pagputol para malinis at sakto ang sukat. Final check bago ikabit. Siguraduhin din ang placement ng drilling points. Lalo na sa hinges at doorknob area para walang problema later on. Para hindi tayo pabalik-balik at hindi tayo ma-hassle. Ito ang gagamitin natin na drill bit at screw. Importanteng tama ang size para secure ang kapit. Drill muna tayo bago mag-screw. Importante ito para malinis ang butas at hindi mabasag o ma-stress ang UPVC frame habang pinapasok ang screw. Habang nag-drill tayo, siguraduhin nating straight ang angle.
huwag palihis para pantay ang kapit ng frame sa concrete. Kapag mali ang angle, pwedeng ma-misalign ang pintuan natin. Kinakamay ko lang pag hinihigpit na natin. Bakit? Kasi yung UPVC hindi siya tulad ng bakal o kahoy na kayang tiisin ang sobrang higpit. Kapag na-over-tighten, pwedeng mag-crack o ma-deform ang frame. Habang kinakabit natin ang bawat screw, tuloy-tuloy din ang pag-check natin ng alignment. Tinitingnan natin kung tuwid pa rin ang frame, kung pantay ang spacing sa magkabilang side, at kung walang naiiwang gap. Kung may mapansin tayong misalignment, pwede pa natin i-adjust bago tuluyang higpitan lahat ng screws. Kaya importante talaga na hindi agad-sagad ang higpit sa una. Ayan, paunti-unti nakukuha na natin ang tamang pwesto ng frame. Secure, align, at ready na sa susunod na step. Install na natin ang mismong pintuan. Testing muna natin ang fit ng pinto. Check kung smooth ang pasok at galaw. Ngayon, secure na natin ang hinges. Importante dito na sabay nating hinahawakan at ina-align habang ini-install. Kasi kapag magkamali ng pwesto, mahihirapan tayong itama mamaya. Habang kinakabit natin, lagi nating chine-check kung align ba siya. Straight ba ang gap sa taas at baba? At pantay bang dikit sa gilid ng frame? Dapat hindi sumayad ang pinto kapag binubuksan at sinasara natin. Kapag may sumasabit, ibig sabihin may konting adjustment na kailangan. Isa-isayin lang natin ang screw ng hinges. Huwag minamadali kasi dito nakasalalay ang smooth na pagbukas at sarado ng pinto sa long term. Ito naman ang doorknob na gagamitin natin. Markahan muna natin kung saan tayo bubutas. Ngayon naman, installation na tayo ng doorknob. Isa na naman tong importanteng part kasi dito nakasalalay ang security at function ng pinto. Habang ini-install natin, huwag muna agad higpitan. Dahan-dahan lang muna tayo sa pagposisyon para siguradong tama ang alignment ng lock sa loob ng pinto. Pasok muna natin lahat ng parts. Then i-check natin kung smooth ba ang ikot ng knob. Importante na walang sabit o resistance habang iniikot. Next, i-test din natin ang locking system. Kung maayos pa siyang kumakagat at bumibitaw. Kasi kahit magandang pag-install, kung hindi tama ang lock, magiging problema later on. Habang nagtitest tayo, huwag muna natin isagad ang higpit ng screw. Kapag sure na smooth na ang rotation at working na ang lock, saka lang natin dahan-dahan i-tighten. Ayan, step by step lang tayo para sigurado na hindi na tayo magbabackjump. Mas okay na mabagal, pero sigurado. Isa mabilis, pero palyado ang resulta. And now, solid ang doorknob, smooth ang ikot, working ang lock, and ready for daily use. Okay, ayos ito guys. Tanggalin na natin yung plastic. Aluminum. Final step, tanggalin na ang protective sticker. Tip lang, huwag muna natin itong tanggalin agad sa simula para makatulong sa pag-iwas sa gasgas habang natatrabaho. And there you have it. Okay, ayan na ang ating bagong UPVC CR door. Malinis, matibay, at ready for long-term use. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang DIY project. Hanggang dyan na lang mga ka-Inken DIY.